God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay nanonood ng Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari. We have started as an introduction last week po itong ating new Bible study series na patungkol po sa pananampalataya. Patungkol po ito sa faith. At ang title po nito ay How to Become a Water Walker. Pag-aaralan po natin dito kung papaano nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig na kasama ng ating Panginoon. O kaya naman ay paano tayo makaka-experience ng supernatural power of God, especially kung kinakailangan natin ito. Ang ating pinag-aaralan po ay hango po sa book na sinulat ni Andrew Wommack ng Andrew Wommack Ministries at Charis Bible College. He's the one of my instructor sa Charis Bible College na pinasukan po ng inyong pastor. Personally, namit ko na po itong author natin na ito at hindi niya po inaangkin that he already knew everything on the subject of faith. But what he's saying is marami na siyang napatunayan sa Panginoon sa pagtayo niya sa pananampalataya. Kasama po dito ang pamumuhay sa divine health, ang patuloy na paglaki ng kanyang ministeryo at ang pagka-witness niya ng mga patay na nabuhay. Alam niyo po, isa po dito ang kanyang anak na lalaki na na-overdose po sa drug at namatay. Nalaman nila po ito nang tumawag yung isa pa nilang anak patungkol sa pangyayari. Pero sila po ay hindi nagpadala sa takot at inalala nilang muli ang mga prophecy sa buhay ng kanilang anak at ang mga pangako ng Diyos sa kanila. At bago pa sila makarating sa morgue where his son was declared clinically dead with totag already sa kanyang mga paa, ay bumangon po itong kanyang anak at nabuhay po ito. At marami pa pong ganitong mga cases ang kanyang nakita katulad ng mga healing miracles. Alam niyo po, pwede po nyo itong panoorin o mapanood sa ang mga testimonials ng kanilang healing sa YouTube. Ang title po ay search niyo po itong Healing Journeys ng Andrew Wommack Ministry. Ang book study po na ito, How to Become a Water Walker, ay naglalaman ng 15 lessons sa pananampalataya at tayo po ay umaasa na matutulungan kayong mga tagasunod or tagapakinig na magamit ang kapangyarihan ng inyong pananampalataya at buong tapang ninyong maharap ang mga takot, manatiling matatag habang sumusunod sa sinabi ng Panginoon sa inyong buhay at maiwasan nating tayo po ay ma-discourage sa gitna ng mga pagsubok na ating haharapin. Now, na-cover po natin last episode ang ilang part ng lesson 1 at ito po ay itutuloy natin today. Ang lesson title po ng episode na ito ay God Spoke. Pinag-usapan po natin noong nakaraan na if you want to become a water walker, una, you need a word from God. Hindi po ito tumutukoy sa isang Bible verse lamang na nai-recite natin as a memory verse, kundi habang nagme-meditate tayo ng Word of God, ay tumatanggap po tayo ng mga personal revelation from Him and that He is giving us instructions, directions, and wisdom on how to do the things He asked you to do. You need to be sure that what you were doing is what God told you to do. Kailangan nyo po itong masigurado. Pangalawa, you need to understand that everything the Lord says is significant. Lahat po ng sinabi ng Panginoon ay mahalaga. Alam niyo po, kung maalala po ninyo ang Panginoong Yesus noong tawagin niya ang ilang mga disciples na sila po noon ay naglilinis na ng kanilang mga nets because wala po silang huli. But Jesus, getting into Peter's boat, taught the multitude and gave instruction to him. Ito po ang sabi niya sa Luke chapter 5 verse 4. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." Nais ko pong pansinin ninyo na nasa plural form po yung salitang nets. May S po. Of course, nagpaliwanag po itong si Peter kay Lord. Ang sabi po niya sa verse 5 to 6, "But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net."
Nais ko rin pong pansinin nyo na nasa singular form po yung word na net na ginamit po ni Pedro. Sabi po ng verse 6, "And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking." Sabi po ni Lord, maghulog ka ng nets, pero isa lang ang inihulog nilang net. Mas marami pa po sana ang nahuli nila. The point that I'm bringing across to you is everything God says is significant. Alam niyo po, kung papansinin niyo, ganoon din po ang nangyari sa Old Testament. Sa 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. May isang widow na lumapit kay Elisha at ang sabi niya kay Elisha ay namatay ang servant ni Elisha na asawa niya at sila ay nabaon sa utang. Ito po ang sabi ni Elisha sa kanya sa 2 Kings chapter 4, verse 2 to 3. "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Then he said, "Go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few." Yun po ang sabi ng Panginoon. But kung tutuloy po natin ang basa sa 2 Kings chapter 4 verse 6, ganito po ang nangyari. "Now it came to pass when the vessels are full that she said to her son, 'Bring me another vessel.' And he said to her, 'There is not another vessel.' So the oil ceased." Alam niyo po, if the Lord has ever told you something, He meant every single bit of it. Everything God says is significant. Pangatlo po na kinakailangan nating matutunan if we want to become a water walker is you need to know who are you dealing with. Minsan sinaway ni Lord ang hangin at ang dagat at ito ay biglang tumahimik. Ikinatakot po ito ng mga alagad. At sabi nila sa isa't isa, "Sino kaya ito? Pati hangin at tubig ay sumusunod sa kanya." Kailangan nating makilala ang Panginoon na ating pinaglilingkuran at ang Panginoon na nagsasabi sa atin kung anong dapat nating gawin. We need to maintain a vibrant and growing relationship with God at makilala natin siya ng lubusan sa ating mga puso. Ang kapareho po at ang eksaktong principles na ito at katotohanan ito na gumana po sa buhay ni Peter para po siya ay makalakad sa ibabaw ng tubig ay pwede mo ring mapagana sa buhay mo. Dito ka dinisenyo ng Diyos ang mabuhay sa supernatural. God wants to lead you to do things far beyond your natural ability. Alam niyo po, papangunahan kayo ng Panginoon na gumawa ng mga bagay na higit o lampas sa inyong sariling kakayanan at umasa lamang sa Kanyang kapangyarihan. Design ito ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalatayang Kristiyano. You were made for the miraculous. And if you want your life to truly count for the Lord, you need to be prepared to face the storms that test your faith. Instead of clinging to your comfort zone, lean into surrendering your fears to God and trust Him to do more than you can ever dream or imagine. Magpatuloy po tayo. Ito pong mga disciples na ito had a glimpse of who Jesus was, pero hindi nila ito pinanatiling bago sa kanila pong mga kaisipan. Kasi po prior po sa storm na naranasan nila sa gitna ng dagat, ay nakita nila kung paanong si Jesus ay nagpakain. Gumawa po ng himala, nagpakain po siya ng 5,000 men, ng multitudes. Mula po lamang sa 5 tinapay at 2 isda. But they did not keep this miracle in their minds when they encountered a storm on the sea. And when Jesus came to them, walking on the water, nilapitan po sila ng Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. They did not believe that it was Him. Tingnan niyo po, sundan po natin ang account ni Mark dito po sa Mark chapter 6, verse 49 to 52. Sabi po ng verse 49, pagkakita nila sa Kanya na lumalakad sa ibabaw ng lawa, ay inakala nilang siya ay multo kaya napasigaw sila.
Ito ay sapagkat nakita siya ng lahat at sila ay lubhang natakot. Subalit kaagad niyang sinabi sa kanila, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. Sumakay siya sa bangka at humupa ang hangin. Lubos silang nangagilalas at namangha. Ang dahilan nito ay hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Nagulat ang mga alagad ni Jesus pagkakita nilang naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Ang sabi po ng verse 52 ay, ang dahilan ng kanilang pagkagulat ay dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. A hardened heart. Alam niyo po, sabi po sa New King James Version ay ganito. Mark chapter 6 verse 52, for they had not understood about the loaves because their heart was hardened. Kalimitan po, ang hardened heart o ang pagiging matigas na puso ay malimit nating naiuugnay sa mga taong makasalanan o hindi tumutugon sa panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Subalit sa punto pong ito, sa pangyayari pong ito, ang matigas na puso ay inugnay ng Bible sa mga hindi pagkaunawa ng mga gawa ng Diyos. They had not considered, ito pong ibig sabihin, meditated, pondered, thought on the miracles they had seen. Hindi po nila ito inunawa, mineditate, pinag-isipan ng gusto. In other words, kung nag-focus lamang sana ang mga disciples sa naunang ginawang miracles ni Jesus, ay hindi na sila magugulat sa paggawa niya uli ng isa pang miracle. They would have been expecting it. Inaasahan sana nila to kasi kilala nila na laging gumagawa ng miracle si Jesus. O kaya naman ay pinaniwalaan nila at pinanindigan nila ang salitang sinabi ni Jesus at sila na mismo ang sumaway sa bagyong kinakaharap nila. Anyway, nakita nila ang example ni Jesus earlier kung paano niya sinaway ang alon at ang dagat sa Mark chapter 4 verse 36 to 39. Sabi po dito ay, kaya nga nang napauwi na niya ang karamihang tao, sumakay sila sa bangka na kinalulunanan ni Jesus, ngunit may kasabay siyang ibang maliliit na bangka. At dumating ang malakas na bagyo, sinasalpok ng mga alon ng bangka na anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may unan. Ginising nila siya at sinabi, Guro, baliwala ba sa iyo na tayo ay mapahamak? Pagbangon ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, pumanatag ka. At sinabi niya sa alon, pumayapa ka. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Ito pong pangyayaring ito, ang pagharap nila sa bagyo, ay nangyari 2 chapters bago sa kasalukuyan nilang hinaharap na bagyo. And these disciples, they could have drawn on this same example and used their faith to calm the present storm na kanilang kinakaharap. Hindi nila kasi mararanasan ang ganitong sitwasyon if they had not been prepared for it. They have been personally trained by Jesus. At ang sabi niya sa kanila na tumungo sila sa kabila ng lawa were not just powerful words. They were more than enough to overcome the storm that they were facing on the sea. They forgot all the supernatural lessons na tinuro ni Jesus noong araw na yon. Kaya ang sagot ni Jesus sa kanila, Mark chapter 6 verse 40, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo lubhang natakot? Paano nagkagayon na wala kayong pananampalataya? Bakit kayo lubhang natakot? Hindi niya sila sinagot ng, guys, I'm sorry dahil hindi ko kayo nasamahan this time. Kaya nangyari sa inyo mga bagay na ito. Alam kong mahirap talagang tumayo sa pananampalataya kapag nasa gitna ka ng pagsubok. Ganito po ba ang sinabi ng Panginoon sa kanila? Hindi po ganoon ang sinagot sa kanila. Jesus expected them to do better than they did. I want you to think about that.
Hindi po normal na tanggapin na lamang ang mga negative situation or circumstances at ma-overwhelm tayo ng mga ito. It may be normal to those who don't believe God. But this is not a normal Christian life. Ang expectation ng Panginoon sa ating mga believers ay makapag-respond tayo sa ganitong sitwasyon ng mas mainam, better kaysa sa ating mga unsaved neighbors. Hindi po dapat pareho lang ang response natin. Natatakot yung hindi believers, tapos yung mga believers takot din. No, dapat meron po tayong kaibahan at mas maayos ang ating pagtugon. Mayroon tayong mga pangako mula sa Diyos. Kailangan lang natin itong paniwalaan, panindigan natin ang mga pangakong ito. Hindi ka tinawag ng Lord para maging talunan sa pakikipaglaban. He made you to be a world overcomer. Ang sabi po ng 1 John chapter 5 verse 4, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcome the world, our faith. Instead na ma-overcome ka ng mga problema mo, ay dapat na ma-overcome mo ang mga problema sa pamamagitan ng kanyang mga pangako sa iyo. At kung ganito sana ang attitude ng mga disciples, they would have had a totally different response and experience sa gitna ng dagat. Alam niyo po, may mga pagkakataon na darating sa ating mga buhay, nasasabihan ka ni Lord na gumawa ka ng mga bagay against the normal flow of nature. Tandaan nating He lives in the supernatural realm at kung talagang sumusunod tayo sa Kanya, mabubuhay din tayo sa supernatural realm. Dalawang bagay ang pwede mong maranasan sa pagsunod mo sa Panginoon. Lumulubog ka o kaya naman ay sobra kang nagpapasigurado. The Lord wants us to move into the unlimited, into the supernatural power ng Diyos. But you must take Him at His word to do so. Kailangan mong paniwalaan ang mga salita ng Panginoon na binigay niya sa iyo. Ang Panginoon ay maglalagay ng mga bagay sa iyong puso and will give you instructions to accomplish it. At aakalain mong imposibleng mangyari dahil may mga hangin, alon at bagyo na kakaharapin ka sa buhay. And instead na mapagtagumpayan mo mga ito ay pwedeng ang mangyari ay para kang lumulubog na sa tubig at para kang mamamatay. At kung hindi mo pa nararanasan ng tulad nito, maging ang ulo mo ay lumulubog na sa tubig, it is probably because you are playing it to safe. Masyado kang mapagpasigurado. You have not yet stepped out of your boat. Every single one of the disciples can experience this miracle, but only Peter experienced walking on the water. Siya lamang po ang lumakad sa ibabaw na tubig na kasama ng Panginoon. The most practical thing to do to become a water walker is to step out of your boat. I hope meron po kayong natutunan doon. Mararanasan mo ito sa iyong pagsunod na sinabi sa iyo ng Panginoon. But always remember kung anong salita ang tinanggap mo sa Kanya. His words have all the power you need to overcome. Lahat ng kapangyarihang makapagtagumpay ay nasa Kanyang salita, kaya't maging handa kang humakbang sa pananampalataya. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Umaasang meron po kayong natutunan sa araw na ito. Ako po'y nagpapaalam sa inyo at nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!